Kabanata 7131. Naging malamig ang ekspresyon ni Harvey habang pinagmamasdan si Mrs. Hoffman. Siya ay ganap na tapos na sa kanya. Napakagatlabi si Mrs. Hoffman at tinitigan si Hale ng matagal. Tama ka, ako ang nagbenta sa iyo. Ibinento ko rin ang iyong pagkakakilanlan sa ibang tao. Ako rin ang muntik ng makapatay sa iyo. Nang marinig ko ang tungkol sa kabanata ng pag-akyat sa umaga, ako rin ang nagpadala ng mensahe. Bakas ang pait at pighati sa ekspresyon ni Hale. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at malamig na nagtanong, bakit? Bakit? Mrs. Hoffman scoffed, na isang pahiwatig ng paghamak sa kanyang mukha. Sa tingin mo bakit ko ginawa ito? Fine, I'll tell you. Madali lang pagkatapos nating ikasal sa loob ng maraming taon, hindi pa ako nagkaroon ng kapayapaan sa buhay. Naninirahan tayo sa kalye o nagtatago. Hindi ako humingi ng mayaman na buhay. Gusto ko lang ng normal at tahimik na buhay gaya ng ibang ordinaryong babae. Ngunit hindi ko kayang makitang mayroon tayong ganoong buhay. Kung ganoon nga, bakit hindi ko isugal ang lahat? Bakit hindi kita ibenta kapalit ng kayamanan para magkaroon ako ng magaan na buhay pagkatapos nito? Kaya nga pinagtaksilan kita. Sa sandaling makuha ni Dan ang kabanata ng pag-akyat, makakakuha ako ng $15 milyong at mabubuhay ko ang buhay na gusto ko. Hindi ko inaasahan na may pagkana kalaban sa akin. Ngayon hindi ako makakakuha ng pera, at ang aking buhay ay tapos na. Ang kawalan ng pag-asa ay nakasulat sa buong mukha niya. Matagal nang naging hysterical madwoman ang magandang babae matapos mabuhay sa sobrang stress dahil kailangan niyang personal na dalhin ang lahat ng pasanin. Natigilan si Hale, at unti-unting nawala ang galit sa kanyang mga mata. Ang napalitan ng galit niya ay isang pagsisisi na titig. Halata naman na alam niya kung ano talaga siya. Gusto niya rin ng tahimik na buhay. Hindi niya inaasahan na wala nang natitira sa kanya. Kung ganoon nga ang kaso, hindi masama na magbago ang kanyang asawa, lahat at magkaroon ng isang matatag na buhay para sa isang beses. Hinaplos ni Mrs. Hoffman ang kanyang dibdib at binigyan silang lahat ng isang masakit na ngiti. Tama, ako ang nagtaksil sa iyo. Pwede mo akong patayin kung gusto mo. Mas mabuti kung mamatay na ako. Sa ganoong paraan, hindi ko na kailangang mamuhay ng napakasamang buhay. Pero isa lang ang hiling ko. Ikaw mismo ang pumatay sa akin. Gusto kong mabuhay ka sa sakit at pagsisisi magpakailanman. Isang malupit at malamig na tawa ang pinakawala ni Mrs. Hoffman. Bakas sa boses niya ang pait at lungkot. Nagalit siya kay Hale. Napabuntong hininga si Hale at sa wakas ay sinabing, pero ayoko. Mr. Harvey, hayaan mo na siya. Napaawang ang labi ni Harvey. May hindi tama dito. Samantala, si Mrs. Hoffman ay nanatiling tahimik pagkatapos noon. Sa huli, naglakad siya papunta kay Hale, at sinampal siya, at saka tumalikod at umalis. Nang malagpasan niya si Harvey, yumuko ito ng malalim. Ito ay medyo ceremonial. Pinikit ni Harvey ang kanyang mga mata. Bigla siyang may naalala at napangiti. Galing ka ba sa Origin Ninja? Tama ba ako? Paano mo nalaman? Ako. Biglang nautal si Mrs. Hoffman. Sa sumunod na sandali, naging mapotla ang kanyang ekspresyon. Mahinahong sinabi ni Harvey, "You smell like one of them." Whoosh! Bago pa matapos si Harvey ay agad siyang sinunggaban ni Mrs. Hoffman. Sa himpapawid, iwinagayway niya ang kanyang kamay at naghagas ng tali ng kutsilyo. Lahat ng blades niya ay kulay asol. Napakaganda nilang tingnan, ngunit kung makakamot sila ng balat ng isang tao, madaling mawala ng buhay ang isang tao kung hindi sila agad na maipadala sa ospital. Nagulat si Clarion nang makita niya ang nangyayari. Malinaw na hindi niya inaasahan na ang mga salita ni Harvey ay makakatulong sa kanila na makilala ang tunay na pagkakakilanlan ni Mrs. Hoffman at pinilit siyang umatake. Gayunpaman, iyon ay medyo normal. Sa pag-iisip tungkol dito, ang pagiging mahinahon ni Mrs. Hoffman sa buong pagsubok na ito ay nagpakita na siya ay hindi isang normal na babae. Ang kapangyarihan na bigla niyang ipinakita ay nasa loob ng kanilang inaasahan, at naiintindihan din nila ito.
Gayunpaman, ang eksaktong paghahayag na ito ay ginagawang mas masakit ang mga bagay para kay Hale. Mas masakit pa sa kanya, ang nalaman niyang ipinagbili siya ng kanyang pinakamamahal na asawa. Clank, clank, clank. Bumunot si Harvey ng maliit na fruit knife at inihagis ito. Sumunod ang malinaw na mga tunog, at ang lahat ng mga nahagis na kutsilyo ay napalihis. Kaagad na sinipan ni Harvey, at tinamaan nito si Mrs. Hoffman ng walang kahirap-hirap. Bam! Si Mrs. Hoffman ay umubo ng isang subo ng dugo habang siya ay lumuhad sa lupa. Ramdam na ramdam niya ang sakit sa loob ng kanyang pagiging sobra-sobra, kaya halos umiyak na siya. Ang kanyang isip ay naging blanko bigla, at hindi alam ang susunod na gagawin. Lumapit si Clarion at sinampal siya sa mukha, at natanggal ang isang pekeng ngipin mula sa loob ng kanyang bibig. Mayroon itong nakakalaso na tableta sa loob. Kasabay nito, mabilis niyang na-dislocate ang mga braso at binti nito. Kaagad, si Mrs. Hoffman ay naging isang bilanggo at nawala ang lahat ng kanyang kakayahan sa pakikipaglaban. Gustuhin man niyang mamatay, napakahirap. Nang makita ni Hale ang nangyari, bakas sa mga mata niya ang awa. Paano mo nalaman na galing siya sa Origin Ninja, Mr. Harvey? Kalmadong sinabi ni Harvey, ang isang normal na tao ay hindi magkakaroon ng ganoong koneksyon sa mga may kapangyarihan sa loob ng Grand City. Ang kaibahan ay kung nagtatrabaho siya sa Grand City o Sky Plane. Ngunit ang paraan ng kanyang pagkilos ay katulad ng Origin Ninja kaya nagsimula akong maghinala sa kanya. Hindi ko inaasahan na magpapakita siya dahil sa isang pangungusap, bagaman. Dahil ba sa matagal na siyang hindi nagsasanay kasama ang Origin Ninjas kaya hindi na siya gaanong kakaya ng dati. Matapos marinig ang sinabi ni Harvey, sinabi ni Mrs. Hoffman, hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. Napangiti si Harvey, gamitin mo pa ang mga throwing knives. Ano pa bang sasabihin? Ngumuso si Mrs. Hoffman. Siguro dahil gusto ko ang kultura sa Island Nation. It's plausible na ang isang magandang babae na tulad ko ay natuto ng ilang ninjutsu noong nag-aral ako sa Island Nation, di ba? Alam ng asawa ko ang lahat ng iyon. Ano ang mayroon ka para e-frame ako? I've already betrayed my husband, so you can do whatever you want to me. Pero kung gusto mong kilalanin ko na Islander ako, hinding-hindi mo ako pipilitin na gawin iyon. Natigilan si Clarion nang makita niya si Mrs. Hoffman na sinusubukan pa ring makipagtalo sa kanyang paraan palabas. Kahit na ang paraan ng pakikipagtalo mo ay pareho sa Origin Ninja. Seryoso, ngumisi si Harvey. Tama, narinig ko na ang Origin Ninjas ay mag-iiwan ng marka ng isang talulot sa pinakapribado na lugar upang mas madali para sa kanila na makilala ang isa't isa. Siguradong nakita mo na, di ba, Mr. Hoffman? Siyempre, naniniwala akong tiyak na sasabihin niya na ito ay isang tato lamang na mayroon siya noong siya ay nasa kanyang kabataan. Sa kasamaang palad, naniniwala ako na ang Grand City ay maraming mga record. Dapat ay medyo madali para sa atin na mahanap ang katibayan na kailangan natin. Kaya naman, Mrs. Hoffman, kailangan pa ba talagang tanggihan ito ngayong umabot na tayo sa puntong ito? Mrs. Hoffman shuddered ng kaunti. Hindi niya inaasahan na madaling makita ni Harvey ang lahat ng kanyang disguise. Higit sa lahat, alam pa niya ang tungkol sa pinaka-nakakapahamak na ebidensya sa kanya. Sa ganitong sitwasyon, ang pagpapatuloy ng argumento ay talagang walang kabuluhan. Ikaw, kasabay nito, umupo si Hale na may masamang ekspresyon sa kanyang mukha. Isa ka talagang taga-isla, Susan. Mrs. Hoffman. Hindi, Susan, simpleng nanunuya ng hindi sumasagot sa tanong na iyon. Gayunpaman, ang kanyang pananahimik ay hindi bababa sa isang paraan ng pag-amin sa isang sitwasyong tulad nito. Napapikit si Hale sa sakit. Matatanggap niya kung pinagtaksilan lang siya ni Susan. Magiging guilty pa siya dito. Pero kung taga-Island Nation talaga si Susan, ibig sabihin, ang paraan ng pagkakakilala nila sa isa't isa at pag-iibigan ay pawang komedya. Napabuntong hininga si Harvey. Kung tama ako, kapag tinatanggal mo ang iyong mga fingerprint, tiyak na nalaman ng isang tao mula sa Sky Plane o Island Nation.
Dahil pagkatapos nito, wala nang sinuman sa mundong ito ang makakaalam kung sino ka. Ang kabanata ng Ascension ay isang bagay na gusto ng Skyplane sa lahat ng halaga. At alam mo ba kung ano ang galing ng mga Islanders? Napakahusay nilang maging matyaga. Para sa kanilang pangmatagalang layunin, maaari silang maging malupit laban sa kanilang mga kaaway at sa kanilang sarili. Upang makuha sa iyo ang kabanata ng pag-akyat, naghanda sila ng isang yugto para sa iyo. Hindi ko alam kung paano kayo nagkakilala ni Ginang Hoffman, ngunit maaari kong asahan na ito ay dapat na mas dramatic kaysa sa anumang drama na ipinapakita sa telebisyon. Napakadrama nito na kahit ang isang tulad mo ay walang pagpipilian kundi ang maniwala na ikaw ay nakatadhana na magkasama. Maaaring manatili siya sa iyo kahit na ikaw ay tumatakbo. Hindi ba tama iyon? May katuturan ang mga sinabi ni Harvey. Sinuri niya ito mula sa kung paano ginusto ng mga Islander na magtrabaho mula sa isang psikolohikal na anggulo. Sa kabila ng hindi niya mabanggit ang mga detalye, ang kanyang mga salita lamang ay sapat na upang gunitain ni Hale ang nakaraan. Tapos, ngumiti siya ng malamig. Ang mas matamis na alaala ay, ang mga bagay na mas nakakatawa para sa kanya ngayon. Aaminin ko, napakatyagan ng mga taga-isla. Gayunpaman, minamaliit pa rin nila kung gaano ka kainahinala, sabi ni Harvey, na curious. Kahit na sa pinakamahirap mong panahon, kahit na nakilala mo ang iyong mahal sa buhay, hindi mo pa rin isinuko ang lahat ng iyong pinakamalaking sikreto. O marahil, sa iyong subconscious, ay napagtanto mo na may isang bagay na hindi tama. Marahil ay nararamdaman mo na mas mabuti para sa kanya na hindi malaman ang tungkol sa ilang mga bagay. That way, things will be safe for her, hibot balikat na sabi ni Harvey. Gayunpaman, ang katotohanan ay wala siyang nakuha mula sa iyo hanggang ngayon, hindi ba? Tumango si Hale. Tama ka, mayroon akong ilang pagdududa tungkol sa kanya sa aking isip, kaya sinabi ko sa kanya ang lahat maliban sa kabanata ng pag-akyat. Parang may naalala si Hale bago nagbigay ng isang masakit na ngiti. And then, as time passed by, hindi na ako naghinala sa kanya. Ngunit nag-aalala ako na baka mapatay siya nito, kaya pinili kong huwag magsalita ng anuman. Naniniwala ako na hanggat wala akong sinabi, mabubuhay kami ng matiwasay. Walang umaasa na sa huli. Pumirma si Hale na mukhang wala ng pag-asa nang sabihin niya iyon. Gayunpaman, ngumiti lang si Susan ng malamig. Itigil mo na ang pagluha mo, Hale. Hindi ka nagtiwala sa akin, kaya tigilan mo na ang pagsasabi na mahal mo ako. Ngumiti ng mapait si Hale. Ayaw niyang magpaliwanag ng sobra. Nagpatuloy lang si Harvey, speaking of which, na protektahan ka ng matagal mong kawalan ng tiwala sa anumang paraan. Gayunpaman, naubos mo rin ang pasensya ng Skyplane. Wala silang nakuhang kapaki-pakinabang mula sa iyo at nawalan pa sila ng miyembro. Iyan ay lubos na kawalan. Iyon ang dahilan kung bakit naniniwala ang Skyplane na hindi na sapat ang pagkuha lamang ng Chapter of Ascension. Dapat itong gamitin sa paraang makapagbibigay sa kanila ng mas maraming benepisyo, kaya nag-hatch sila ng mas bagong plot. Iyon ay, upang gamitin ang iyong pagkakakilanlan at ang kabanata ng pag-akyat na marahil ay umiral upang palakihin ang salungatan sa pagitan namin ni Dan. Ganyan mo ako nakilala. Iyon ay kung paano nalik ang iyong pagkakakilanlan. Iyon din ang dahilan kung bakit mo ginawa ang tawag na iyon. Mula sa anggulong iyon, maipaliwanag ang lahat. Ang ekspresyon ni Susan ay namutla, at ang kanyang mga mata ay puno ng hindi makapaniwala. Hindi niya namalayan na nakikita ni Harvey ang lahat ng plano ng Skyplane. Kinilig din si Hale. Tumango siya at sinabing, ngayon naalala ko na. Hindi ako nakadaan sa Longmen Training Hall noong araw na iyon nang hindi sinasadya. Siya ang nagpaalam sa akin na tingnan. And then, after we left, she's also the one who saved your number. Wala akong pinaghihinalaan, iniisip na gusto lang niya akong tulungan na makakuha ng higit pang mga kontak. Hindi man lang ako nagsimulang maghinala. Sinabi ni Harvey, kung magpapatuloy ang mga bagay tulad ng dati, malamang na hindi ito magtatapos sa ibang paraan sa kung paano pinaplano ng Skyplane ang mga bagay.
Halimbawa, pupunta pa rin ako at ihahatid ito sa kay Camilla para sa iyo. Gayunpaman, malamang na may isang bagay na lampas sa kanilang mga inaasahan, iyon ang ibinubunyag kung nasaan ang kabanata ng pag-akyat. Gayunpaman, hindi maimbestigahan ng Skyplane ang katotohanan ng iyong mga sinasabi dahil ito ay nangyari ng biglaan. Kaya nangyari lahat ng iyon kay Dan. Lalong naging masaya ang ekspresyon ni Harvey. Magaling talaga ang Skyplane dito. Ginawa mo si Dan, ang young master ng Parkerville, na masubaybayan ang daan para sa iyo. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 7135. Bakas sa gulat ang ekspresyon ni Hale. Ganon din si Susan. Hindi inaasahan ni Hale na magiging napakasama ng plano ng Skyplane. Gusto nila ang kabanata ng pag-akyat at gamitin ang pagkakataong ibagsak ang Grand City sa kaguluhan. Nagulat si Susan sa kung gaano katumpak ang hula ni Harvey. Kung hindi lang dahil alam niyang ang isang tulad niya ay hindi kailanman magkakaroon ng koneksyon sa Skyplane, iisipin pa niya na maaaring may kinalaman ito sa pag-set up ng bitag na tila nagkataon lang. Kung hindi, paano niya malalaman ang lahat ng ganoong detalye? Lalong humanga si Clarion kay Harvey. Habang siya ay mukhang isang ordinaryong tao lamang, kung ang kanyang kapangyarihan o pangunawa ay malayo sa kanila. Dahan-daang ipinikit ni Hale ang kanyang mga mata, pinilit ang sarili na kumalma ng mahabang sandali. Pagkatapos, lumingon siya at tumingin kay Susan at Bamulong, ngayong narating na natin ang puntong ito. Sa tingin ko ay hindi na dapat magkaroon ng anumang lihim sa pagitan mo at ako. Isang tanong lang, nangyari ba ang lahat ng eksakto tulad ng inilatag ni Mr. Harvey? Nanunuya si Susan at mahinahong sinabi, dahil nabigo na ako, ano pa ang masasabi mo? Maaari mo akong akusahan ng kahit anong gusto mo. Lumapit si Harvey at tumingin kay Susan bago biglang sinabing nakangiti, I won't exactly kill you. To be honest, asawa ka niya. Dapat siyang pumili kung mabubuhay ka o mamamatay. Kaya hindi mo na kailangang matakot ngayon. Maaari mo bang gamitin ang pagkakataong ito para sabihin sa akin kung sino ang nag-set up ng lahat? Hindi lahat ay kayang planuhin ang lahat sa ganoong lawak. Pinikit ni Susan ang kanyang mga mata. Bakas sa mga mata niya ang sama ng loob. Huminga siya ng malalim at sinabing, You're the one who's really impressive here, Mr. Harvey. Matagal na naming inayos ang lahat, napakaraming nakasangla. Ginawa namin ang lahat ng ito upang makuha namin ang kabanata ng pag-akyat sa dulo. Hindi ko inaasahan na makikita mo ang lahat pagkatapos naming maglaan ng maraming oras para magplano. Hindi napigilan ni Susan na magpakawala ng mapait na ngiti. Matapos malantad ang kanyang pagkakakilanlan, hindi na niya natapos ang misyon na ibinigay sa kanya ng Skyplane. Hindi na siya maaaring manatili sa tabi ni Hale bilang asawa nito. Ang kabanata ng Ascension ay wala nang kinalaman sa kanya. Oh, ayaw mong sabihin sa amin, malamig na sabi ni Clarion. Mrs. Hoffman, malamang na wala kang ideya kung gaano karaming mga pamamaraan ng interogasyon ang mayroon kami. Maaari mong ipagpatuloy ang pag-iwas sa paksa, ngunit hindi mo mapapanatili ang mapang-asar mong hitsura ng matagal. Binigyan ni Clarion si Susan ng isang malamig na ngiti, at siya ay kinilig. Malinaw na alam niya kung paano gumagana ang Earth Hall. Sa halip na mahulog sa mga kamay ni Clarion, ang kamatayan ay ang mas gustong lumabas. Iilan lamang ang maaaring makatakas sa silid ng interogasyon ng Earth Hall pagkatapos nilang makatawid sa organisasyon. I'm so sorry, Mr. Harvey, Mr. Clarion. Hindi ko inaasahan na Skyplane ang nasa likod ng lahat ng ito. Hindi ko rin akalain na ang ginawa ko ay magiging kalaban ni Dan sa iyo. Biglang napaluhod si Hale sa sahig. Alam kong wala akong karapatang sabihin ito, ngunit sana ay mabigyan mo ako ng pagkakataon na personal siyang ipadala sa kanyang kamatayan. Kahit anong mangyari, she treated me well all these years. Kahit napatayin ko siya, gusto kong mamatay siya ng may dignidad. Tungkol naman sa gulo mula sa Skyplane at sa kanya. Bibigyan kita ng paliwanag na ikatutuwa mo. Please permit me,
sabi ni Hale, na walang pakialam sa mga sugat sa katawan kahit nakaluhod siya sa sahig. Matigas ang tingin ni Clarion. Kung magdadala siya ng isang espiya na tulad ni Susan, makakatulong ito sa kanya ng malaki sa kanyang karera. Kung dinala nila siya sa silid ng interogasyon at tinanong siya ng mga tamang tanong, makakakuha sila ng mahahalagang sagot mula sa kanya. Iyon na lang ang natitirang halaga niya. Gayunpaman, alam din ni Clarion kung bakit ganoon ang pagkaka-frame ni Hale. Siya pa rin ang kanyang asawa, kahit noong nagtaksil na ito sa kanya. Sa halip na hayaan ang isang tulad ni Clarion na kunin siya ngayon at mamuhay ng pahirap na buhay na hindi niya masasabi araw-gabi, mas gugustuhin niyang patayin siya ngayon. Sa ganoong paraan, mapayapang mamatay si Susan. Ngunit paano siya dapat pumili? Ang sakit ng ulo ni Clarion ngayon. Ito ay isang mahirap na pagpipilian para sa kanya. Pagkaraan ng ilang sandali na pag-alinlangan, sinulyapan ni Clarion si Harvey. Napabuntong hininga si Harvey. Papiliin si Mr. Hale kung ano ang gagawin sa kanya. Naniniwala akong gagawa siya ng tamang pagpili. Hinila ni Harvey si Hale bago umalis kasama si Clarion. Si Susan ay walang pinagkaiba sa isang ganap na pili ngayon. Hindi nag-alala si Harvey na iikutin niya ang mga mesa. Makalipas ang kalahating oras, bumalik sa kwarto sina Harvey at Clarion. Nakaupo si Hale sa sahig na parang iniwan siya ng kanyang kaluluwa habang nakaupo siya doon na may blankong ekspresyon. Nakahiga si Susan sa kama, natatakpan siya ng puting kumot. Ang kanyang mukha ay mas maputi kaysa sa isang kumot. Lumapit si Clarion at binigyan siya ng maingat na tingin. Tinanguan niya si Harvey, ibig sabihin patay na talaga si Susan. Gayunpaman, madali siyang nakaalis. At least, namatay siya ng may dignidad. Saglit na pinikit ni Clarion ang kanyang mga mata, saka pumalakpak. Dalawang lalaki na may dalang stretcher ang pumasok para ilayo ang katawan. Biglang nagangat ng ulo si Hale at pinilit ang isang masakit na ngiti mula sa maputlang mukha. Mr. Harvey, hindi ko na siguro maaayos ang libing ng asawa ko pagkatapos nito. Mangyaring tulungan akong matupad ang huling hiling ng aking asawa at i-cremate siya sa pagkamatay niya, at ang kanyang abo ay maipakalat sa karagatang nakapalibot sa island nation. Huwag mag-alala, kahit gaano karaming tao ang ipadala mo para harapin ito, ibabalik ko sa iyo ang lahat ng gastos. Please, tumango si Clarion. Loyal, huwag mag-alala, gagawin ko ito ng maayos. I don't like the island nation, pero I'll personally get this done to fulfill your wish as her loyal husband. E-livestream ko ito para sa iyo. Sisiguraduhin kong matutupad ang huling hiling niya. Tumawag si Hale, at mabilis na lumitaw ang isang subordinate, kinuha ang katawan ni Susan. Gayunpaman, ang ekspresyon ng kanyang mukha ay patuloy na nagbabago. Halata naman na malaki ang epekto ng nangyari kay Hale. Bago mawala ang katawan nito sa paningin ni Hale, bigla itong sumigaw, hindi pa tapos, Skyplane. Halata na ang galit at kalungkutan ni Hale ay nagtulak sa kanya sa limitasyon. Sinisisi na niya ang Skyplane sa lahat. Nakuha lang siya ng Skyplane bilang isang mortal na kaaway. Nakikiramay ako, Hale. Inabot ni Harvey ang kanyang kamay at tinapik ang balikat ni Hale. Hindi na maibabalik ang mga patay, kaya ang pinakamahalaga ngayon ay makabawi. Ang Skyplane ay isang mahirap na kalaban. Tumango rin si Clarion. Ngayong patay na si Susan, hindi hahayaan ng Skyplane ang pag-slide na ito. Gayunpaman, kakailanganin naming bigyan ka ng bagong pagkakakilanlan pagkatapos mong makabawi. Kapag ligtas ka na at kapag kaya mo nang mabuhay para sa iyong sarili, magkakaroon ka ng pagkakataong maghiganti. Nakatanggap lang ako ng balita na alam ng lahat sa Grand City kung sino ka. Ang lahat ng iba pang mga sagradong lupain ay malalaman ng napakabilis. Sa maikling panahon, hindi mabilang ang mga taong naghahanap sa iyo para sa amin. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan mong maghanda. Nauubusan na tayo ng oras. Nang sabihin iyon ni Clarion, kumislap ang malamig na liwanag sa kanyang mga mata. Hindi niya kailangang magpadala ng sinuman para malaman kung ano ang nangyayari.
Alam na niya na ang tanging tao na makakagawa ng isang bagay sa ganitong sukat sa isang araw, ay si Dan. Para kay Dan, ito ang tinatawag niyang pagpaplano. Ngunit kay Clarion, hindi niya makita ang malaking larawan. Matapos nilang mapansin si Susan, agad itong iniulat ni Clarion sa top brass sa Grand City. Hiniling pa ni Harvey kay Otto na mamagitan ito ng maingat habang nagbibigay ng sapat na kabayaran. Hindi niya inaasahan na papayag si Dan dito pero agad na binalingan sila ng iba. Naiintindihan ko. I will recuperate, na pabuntong hininga na sabi ni Hale, bakas sa pagod ang ekspresyon nito. Malinaw kong naiintindihan na binigyan kita ng maraming problema. Maaari mo akong isuko palagi. Pupunta sila para sa akin at sa kabanata ng Ascension. Kung isusuko mo ako, magiging maayos kayong lahat. Si Dan naman, I can explain things to him and apologize. Tell them you're not making an enemy out of him unintentionally, sabi ni Hale na may mapait na ngiti. Wala na akong mawawala. Hindi ko hahayaan ang isang bagay na tulad nito na e-drag ka pababa sa bangin kasama ako. Kung gagawin ko, hindi ko kayang harapin ang sarili ko habang buhay. Tinapik ni Harvey ang balikat ni Hale at sinabihan siyang maupo. Sige, huwag masyadong isipin ito, haharapin natin ito. Pagkatapos ng lahat, lantaran kaming pumunta sa lugar ni Camilla para sa iyo. Ang pagsuko sa iyo ng ganito ay isang kahihiyan. Sasabihin din ito sa lahat na tayo ay walang silbi. Maghihinala pa ang lahat na nakuha na namin ang gusto namin sa iyo. At saka, magkaaway tayo. Hindi mahalaga kung isuko mo ang iyong sarili o hindi. Kung mahulog ka sa kanilang mga kamay, maaari kang maging sandata laban sa amin. Kaya naman, makinig ka sa amin at magpahinga. Hayaan na natin ang mga nangyayari sa labas. Pagkatapos noon, tiningnan ni Harvey si Clarion at sinabing, alagaan ang kaligtasan ni Hale. Tumango si Clarion. Naiintindihan ko. Aayusin ko ang aking pinagkakatiwalaan na ayusin ito. Nang marinig ang pag-uusap ni na Harvey at Clarion, hindi sigurado si Hale kung ano ang sasabihin. Nagpakawala siya ng mahabang buntong hininga at sinabing, salamat, Mr. Harvey, Mr. Clarion. Hindi ako mag-aaksaya ng aking hininga, kung gayon. Dahil handa kang protektahan ng isang pili na tulad ko, ako na ang bahala sa iyo mula ngayon. Naglabas siya ng papel at panulat sa bedside table at mabilis na gumuhit ng larawan, saka inilagay sa harapan niya. Mr. Harvey, ito ang totoong lokasyon ng Chapter of Ascension. Alam kong sincere ka sa pagtulong sa akin. Hindi kita mabayaran, kaya ito lang ang maibibigay ko sa iyo. Mangyaring huwag tanggihan ito. Papatayin lang ako ng bagay na ito kung kasama ko ito. Gayunpaman, kung ito ay sa iyo, dapat mong gamitin ito ng mabuti. Isaalang-alang ito sa aking mabuting kalooban. Sana ay tanggapin mo ito at bigyan mo ako ng pagkakataong suklian ang iyong kabutihan. Pagkatapos ay gumawa ng kilos si Hale at nanumpa, I swear, ito ang totoong lokasyon kung saan nakatago ang Chapter of Ascension. Ito ay hindi isang bitag ng kamatayan. Please trust me. Maliban sa kabanata ng pag-akyat, mayroon ding ilang mga tala sa aking pag-unawa sa martial arts. Sana ay magamit mo ito. Hindi kumibo si Clarion at pasimpleng sumulyap kay Harvey. Marahil ay hindi niya ito napagtanto, ngunit tinatrato na niya si Harvey bilang kanyang pinuno. Pinikit ni Harvey ang kanyang mga mata at tinignan si Hale ng masama. Bigla naman siyang ngumiti. Since you're that sincere, there's no point na ipagpatuloy namin ang pagtanggi sa iyo. Aayusin ko na kunin ito ni Rachel at ng iba pa. Tapos na ang usaping ito. Hindi na kailangang malaman ng ikalimang tao ang tungkol dito. Gayunpaman, alam ni Harvey na malalaman na ng labas ng mundo na nakuha na niya ang kabanata ng Ascension. Si Rachel, na umalis nang hindi nag-iiwan ng bakas, ay nagpadala ng mensahe sa lalong madaling panahon. Ayon sa kanya, natagpuan niya ang kabanata ng pag-akyat. Nang makumpirma ito ni Harvey sa pamamagitan ng isang video call, hiniling niya kay Rachel na itago ito sa isang lihim na lugar bago magmaneho patungo sa Forster residence. Habang si Harvey ay hindi interesado sa kabanata ng pag-akyat,
nais niyang gamitin ito upang subukan ang pinuno ng Grand City at ang pinuno ng Belladonna Cult, si Wenzel. Gayunpaman, nang si Harvey ay dumating sa Foster Residence, isang linya ng itim na Rolls-Royce ang agad na dumaan at humarang sa kanyang dinadaanan. Siya ay likas na nagpreno at tumingin sa labas na nakakunot ang noo. Mabilis na lumabas ang isang lalaking nakasuot ng itim na suit mula sa isa sa mga Rolls-Royces. Siya ay may itim na buhok at biguti na may estilo ng isang islander. Magalang siyang naglakad papunta sa gilid ng sasakyan ni Harvey at yumuko. "Magandang hapon, Mr. Harvey." Ibinaba ni Harvey ang bintana at tinignan siya ng masama. "Parang hindi kita kilala, di ba?" Ngumiti ang islander at sinabing, "Ako si Fujihara Daichi, mula sa branch family ng namumunong royal family ng Island Nation. Ako rin ay kasalukuyang kinatawan ng Skyplane sa Grand City." Pagkatapos ay kumuha siya ng isang name card at inilagay ito sa track ng bintana ng sasakyan. "Ito ang patunay ng aking pagkakakilanlan. Mangyaring tingnan itong mabuti." Malamig ang ekspresyon ni Harvey. "Oh, gusto mo bang makipag-away sa akin sa ngalan ng Skyplane?" Umiling si Daichi. Hindi, na-misunderstood mo ang intensyon ko. Walang kabuluhan para sa isang tulad ko na magsimulang makipag-away. Mas gusto kong gumawa ng mga deal." Malamig na tinignan ni Harvey si Daichi. "I don't think there's anything between you and me na kailangan nating pag-usapan." Gayunpaman, masigasig na sinabi ni Daichi, "Pero naniniwala ako na magagawa natin. Hindi ito isang lugar para pag-usapan natin ang mga ganoong bagay, bagaman. Naghanda ako ng mesa para sa atin sa pinakamagandang restaurant na naghahain ng Island Nation cuisine sa Grand City. Inaanyayahan kita na kumain sa amin. Paano ang tunog na iyon? Hindi lamang natin mapag-uusapan ang nangyayari sa Island Nation, ang tanawin ng Skyplane, ang 7 families of Grand City. Kundi pati na rin ang kasalukuyang nangyayari kay Miss Mandy ng Jeans of Mordo." Clack! Napahawak naman agad si Harvey sa lalamunan ni Daichi. "I dare you to say it one more time. Tinatakot mo ba ako?" Ngumiti ng mahina si Daichi. "Threaten? You must be joking. Ang isang tulad ko ay hindi nananakot kahit kanino. Gayunpaman, ang Skyplane ay may deal sa Jeans of Mordo. Magpapadala sila ng isang kinatawan, na si Miss Mandy pala. Gayunpaman, hindi masyadong alam ni Miss Mandy ang sitwasyon sa Skyplane. Ang mga magagandang babae na tulad niya ay walang gaanong katayuan doon. Siya ay hindi sinasadyang tumawid sa isang tao mula sa origin sword style. Sa kabutihang palad, nalaman ko ang tungkol dito at ginawa ko ang lahat ng aking makakaya upang makipag-ayos sa ngalan niya sa sandaling napagtanto ko ang kanyang koneksyon sa iyo. Habang nasa panganib pa siya ngayon, walang nang ahas na hawakan siya pansamantala. Gayunpaman, sa sandaling nawala siya sa aking proteksyon, mula sa alam ko tungkol sa mga karakter ng mga tagapagmana ng Skyplane. Nakakabahala ang kalagayan niya. Nang marating ni Daichi ang bahaging iyon ay lalo siyang naging masigasig. "Kung gayon, mayroon ka bang oras para sa pagkain ngayon, Mr. Harvey?" Sa Paradise Island Restaurant, Grand City. Ito ay isang marangyang pinalamutian na restaurant na naghahain ng Island Nation cuisine. Pinalamutian ito ng lahat ng uri ng palamuti ng Island Nation. Sa isang plataporma sa hindi kalayuan, maraming kababaihan na nakasuot ng tradisyonal na Island Nation summer garb ay kumakanta na may makapal na make-up sa kanilang mga mukha. Sumimsam si Daichi sa kanyang tasa na puno ng alak ng Island Nation, habang kumakanta siya habang iniiling ang ulo. Dahan-daang inihain ang mga masasarap na pagkain sa harap nila. Wala itong mabigat na amoy, ngunit may nakakagulat na napakalaking uri ng mga ito. Walang ganang kumain si Harvey habang nakatingin sa pagkain. Pasimple niyang kinuha ang tasa ng tsaa sa harapan niya at humigop. Nang halos may hain na ang mga pinggan, tumingin si Daichi kay Harvey at sinabing, "Hindi na kailangang magpigil, Mr. Harvey. Authentic ang mga pagkaing nakahain dito. Maging ang mga pampalasa ay gawa sa kamay. Bihira ito lalo na sa ating panahon ng industriya.
Naghain pa siya ng isang maliit na plato ng mga pampalasa sa harap ni Harvey, na nagpapakita ng kanyang pagkasabik at pagkaasikaso. Hindi ko nagustuhan ang cold cuts. Kung ikukumpara, mas gusto ko ang aming lutuin. Mainit at umuusok. Ito ay kumakatawan sa abala ng buhay. Ngumisi si Harvey at pinaningkitan si Daichi. Sige, tapusin na natin ang usapan natin dito. Sabihin mo sa akin kung sino ang nasaktan ni Mandy. Sinubukan na ni Harvey na kontakin si Mandy papunta rito, ngunit hindi niya ito makontak. Kaya, makumpirma ni Harvey na halos totoo ang sinabi ni Daichi. Kung hindi siya makakasama ni Daichi. Kabanata 7140. Napangiti ng mahina si Daichi at sinabing, alam na alam ko na sa mata ng mga taong tulad mo, ang mga taga-isla na tulad namin ay kasuklam-suklam na nagsasalita sa amin, nagtatrabaho sa amin, at kahit na kumain ng pagkain kasama namin ay medyo nakakadiri, tama. Gayunpaman, dapat tayong lahat ay matutong maging matyaga. Medyo matagal na rin itong nangyari. Mayroon bang punto sa pagmamadali sa ilang minutong ito? Mas mabuting magsalo tayo ng masarap na pagkain at magkwentuhan pagkatapos. Dahan-daang sumalaw si Daichi sa pagkain, naglagay ng isang piraso ng isda sa kanyang bibig at dahan-daang ngumunguya. Sabay pikit ng mata habang nakatingin kay Harvey, puno ng subtle amusement ang mga mata nito. Natagpuan ni Daichi ang pagkain sa harap niya na medyo kasyasya. Nakita rin niya ang sarili na medyo nasisiyahan na nakatingin kay Harvey na nagpapakita ng bakas ng pagkairita. Mukhang iniisip mo talaga na kontrolado mo ako, malamig na sabi ni Harvey. Pero masasabi ko sa iyo na sa pag-upo ko lang dito, nasa limitasyon na ang pasensya ko. May ugali din ako. Sa halip na pananakot ng isang tao, mas gusto ko na agad na sumama sa alitan. Kaya, kung gusto mong patuloy na maubos ang pasensya na mayroon ako, wala ka sa huli. Gayunpaman, ang malamig na mga salita ni Harvey ay nagpangiti lamang kay Daichi sa pang-aalipusta. Kung iyan ang sasabihin mo, ito ay nagsasabi sa akin na inilagay mo ang maraming kahalagahan kay Mandy. Kung ordinaryong deal lang ito, hindi ka magiging ganap sa pagkakahawak ko sa panahong ganito. Sa kabutihang palad, talagang gusto kong makipag-deal sa iyo. I'm also hoping na maging mabuting magkaibigan tayo. Kaya wala akong balak sabihin sa iyo kung ano ang nangyayari. Naglabas ng tablet si Daichi at nilagay sa harap ni Harvey. Pagkatapos, naglabas siya ng ilang litrato. Isang linggo na ang nakalipas, dumating si Mandy sa Skyplane na kumakatawan sa Jeans of Mordo. Dito siya tumutuloy, sa pinakamagandang hotel sa Skyplane. Habang nandoon siya, may talent competition na nagaganap sa hotel. Ang organizer ay ang young master ng Origin Sword Style. Ang mga tinatawag na contestants ay simpleng mga babae na nawala sa buong mundo. Ang ilan sa kanila ay mula sa bansa H. Nang makita ito ni Mandy, galit na galit siya. Hindi lang ang mga tauhan niya ang nagligtas sa mga babaeng iyon, kundi nasugatan pa nila ang young master. I have to say, sobrang heroic ng ginawa niya. Gayunpaman, hindi ito pababayaan ng young master ng Origin Sword Style. Kaya naman nagtipon sila ng maraming lalaki para palibutan ang hotel na iyon. Habang ginagawa ng Jeans of Mordo ang kanilang makakaya upang mamagitan sa sitwasyong ito, naniniwala ako na hindi sila makakatagal. Natatakot ako na malapit nang magkaproblema si Miss Mandy. Nang marating niya ang bahaging ito, nagpakawala si Daichi ng isang labis na buntong hininga, ang ekspresyon ng kanyang kalungkutan. Kumunot ang noo ni Harvey, pero masasabi niyang iyon nga ang gagawin ni Mandy. Hindi niya kayang panuulin ang mga inosenteng kabataang babae na nabiktima. Pagkatapos, may pumasok sa isip niya. Ang young master ba ay isang taong makapangyarihan? Ngumiti ng mahina si Daichi. Ang young master ng Origin Sword Style ay tinatawag na Yamamoto Sora. Mukhang kahanga-hanga, ngunit lahat siya ay estilo at walang sangkap. Gayunpaman, ang Origin Sword Style ay medyo makapangyarihan sa suporta ng mga batang true warriors tulad ni Sverker, pati na rin ang isang matandang halimaw na napapabalitang malapit nang maabot ang unity between nature and man.
Sa madaling salita, hindi sila mas mahina kaysa alinman sa 7 pamilya ng Grand City.